Pakiramdam mo ba minsan na pag-iiwanan ka na? Kahit anong sipag mo, kahit anong kayod mo, pagdating ng kinsenas at katapusan, ubus na agad ang sweldo mo? Yung tipong nagising ka ng maaga, nag-commute ka, nakipagsiksikan ka sa jeep at MRT, o kaya naman, nandun ka sa abroad, nagtitiis ng matinding lungkot, malayo sa pamilya, para lang may maipadala. Tapos, pagtingin mo sa bank account mo, mapapatanong ka na lang ng malalim sa sarili mo. Bakit ganito? Bakit wala pa rin akong ipon? Hanggang kailan ako at ang pamilya ko maghihirap ng ganito? Totoo yan, di ba? Ramdam kita. Nakakapagod magtrabaho para sa pera na parang bula na lang na mabilis maglaho. At siguradong nakikita mo sa social media na may mga taong bata pa pero nagre-retire na. May mga asinsado, may mga yumayaman sa investing. At ikaw, naiisip mo, sana all. Kaso, maliit lang ang sahod ko eh. Wala akong milyon para dyan. Pangkain nga lang minsan kulang pa. Paano pa kaya ako mag-i-invest? Pero alam mo ba kung ano ang totoong problema? Hindi lang ito dahil sa maliit ang sweldo mo. Oo, malaking factor yun. Pero ang pinakamalaking dahilan kung bakit hindi tayo nakakaahon ay dahil hindi natin alam kung paano palaguin ang konting meron tayo. Tinuruan tayo sa eskwelahan kung paano maging mabuting empleyado, kung paano magtrabaho para sa pera. Pero walang nagturo sa atin kung paano patrabahuhin ang pera para sa atin. At ngayon, isa sa pinakamalaking sikreto ng mga mayayaman sa buong mundo ay ilalapag ko sa iyo ng libre. Disclaimer. Ang mga impormasyon, tips at opinion sa video na ito ay para sa educational at inspirasyon lamang. Hindi ito pumapalit sa payo ng isang lisensyadong financial advisor. Ang anumang desisyon mo sa pera o investment ay iyong sariling responsibilidad. Laging pag-aralan ng mabuti ang mga papasuking hakbang sa iyong personal finance. Narinig mo na bang salitang S&P 500? Baka nakikita mo yan sa balita o nababanggit ng mga vloggers, pero ang nasa isip mo agad, pang mayaman lang yan, pang foreigner lang yan, wala akong alam dyan. Kapatid, makinig kang mabuti. Ngayong araw na ito, babaguhin natin ang takbo ng buhay mo. Ipapakita ko sa iyo kung taano ka mismong Pilipino, nasa Pinas man o nasa abroad, ay pwedeng mag-invest sa top 500 na pinakamalalaking kumpanya sa Amerika. Gamit lang ang maliit na pera mo. Oo, kahit 1,000 lang yan, kahit 500. Pwede yun. Pero bago tayo magsimula ng malalimang usapan, maligayang pagdating sa ating channel. Kung bago ka rito, ang layunin natin ay iisa lang. Tulungan ang bawat ordinaryong Pilipino na mapabuti ang kanilang buhay pinansyal, makawala sa utang at matutong magpalago ng pera sa ligtas at tamang paraan. Dito, safe ka. Naiintindihan ko kung saan ka galing at ang kalagayan mo. Kaya kung handa ka ng baguhin ang buhay mo at matuto, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel, Tips for Pinoy, at i-hit ang bell button para lagi kang kasama sa usapan natin. Para kanino ba ang videong ito? Para ito sa iyo. Para sa mga OFW na minsan ay umiiyak at nagtatago sa kumot sa gabi dahil miss na ang mga anak, pero kailangang magtiis ng init o ng amo dahil may pinapadalhan pang pamilya. Para sa mga BPO employees na puyat araw-araw na inuuna ang kota kaysa sa sariling tulog. Para sa ating mga vendors, mga nagtitinda sa palengke, mga tricycle driver at delivery riders na nakabilad sa araw para lang may maiuwing pambili ng bigas. At para sa lahat ng mga magulang at breadwinner na inuuna ang lahat bago ang sarili. Alam kong pagod ka na. Alam kong gusto mo nang makaipon ng tuluyan, makauwi ng Pilipinas for good at magkaroon ng peace of mind. Kaya parang awa mo na sa sarili mo, huwag kang aalis sa videong ito. Dahil tuturuan kita ngayon. Ano ba talaga itong S&P 500 na ito na pinagkakaguluhan nila? Bakit baliw na baliw ang mga bilyonaryo, pati si Warren Buffett dito? Ipaliwanag natin sa pinakasimpleng paraang maiintindihan ng kahit sino.
Isipin mo, pumunta ka sa palengke at gusto mong mag-invest o bumili ng prutas para ibenta. Kung bibili ka ng isang basket na puro saging lang ang laman at biglang nagkasakit o nabulok yung saging na yun dahil sa peste, ubus. Wala ka nang mabibenta. Lugi ka. Sayang puhunan. Ganyan ang mangyayari kung sa iisang negosyo o iisang kumpanya mo lang ilalagay ang pera mo. Pero paano kung sa halip na isang klaseng prutas, bumili ka ng isang buong basket ng iba't ibang prutas base sa kung ano ang pinakamabenta? May saging, may mansanas, may ubas, may mangga, may pongkan. Kung sakaling mabulok ang mansanas, may ubas ka pa. Kung masira ang mangga, okay lang kasi may pongkan at saging pang natitira. Hindi ka gutom. Safe ang pera mo. Ganyan na ganyan kaligtas at kaganda ang S&P 500. Ang ibig sabihin lang ng S&P ay Standard & Poor's. Ito yung pangalan ng mismong kumpanyang sumusukat nito. Ang 500 ay kumakatawan sa 500 na pinakamalalakas, pinakamalalaki at pinakamatatag na kumpanya sa Amerika at sa buong mundo. Nagsasama-sama sila sa iisang basket na pwede mong bilhin. Nandyan ang Apple na gumawa ng iPhone mo, nandyan ang Google na araw-araw mong ginagamit, ang Facebook o Meta, ang Amazon, ang Microsoft, pati ang Tesla. Nakukuha mo ba? Sa madaling salita, pag nag-invest ka sa S&P 500, hindi ka nakataya sa iisang produkto. Literal na nag-i-invest ka sa Apple, Google at Facebook ng sabay-sabay. Kung bumagsak man o malugi ang isang kumpanya bukas, wala lang yun sa'yo. Dahil may 499 na dambuhalang kumpanya pa ang babawi para bitbitin at palaguin ang pera mo. Ito ang pinakaligtas na paraan para pasukin at kumita sa stock market nang hindi ka nababaliw kakasuri araw-araw. Pero ito ang hindi alam ng karamihan. Paano ba ito ginagawa talaga? Step by step. Kung barya-barya o pa-1,000-1,000 lang ang pera mo tuwing kinsenas at katapusan. Hihimayin natin yan sa 5 mahalagang hakbang. Step 1. Burahin ang lumang pananaw na dapat kang maging milyonaryo bago ka maka-invest. Ito ang nakakalungkot na reality natin mga Pilipino. Madalas nating isipin, mag-i-invest lang ako kapag malaki na yung sweldo ko. Saka na yan pagtapos ng mag-aral yung mga bata. Kaya anong nangyayari? Taon-taon na ang lumipas. 5 taon, 10 taon, wala pa rin. Kasi hindi naman naiipon ng buo ang malaking halaga. Laging mauuna ang gastos, laging may aakuing problema ng pamilya o kamag-anak. Dito nagkakamali ang maraming Pilipino. Iniisip nila na kailangan ng kalahating milyon o 100,000 pesos para bumili ng stock sa Amerika dahil mahal daw dun. Alam mo ba na noong araw, bago pa ang mga smartphone, totoo ito. Kailangan mong tumawag sa isang ahente sa telepono at mag-set up ng napakalaking account para pumasok sa Wall Street. Pero ngayon, dahil sa internet, nagbago na ang laro. Ang lahat ng ito ngayon ay posible na dahil nakakabili tayo ng tinatawag na fractional shares. Ano yung fractional shares? Kapatid, isipin mo parang pizza lang yan eh. Hindi mo kayang bilhin yung isang buong malaking box na nagkakahalagang 1,000 pesos. Wala ka pa niyan sa bulsa mo ngayon. Pero pwede kang bumili ng isang hiwa, isang slice sa halagang 100 pesos. Yan ang fractional shares. Kahit 50 pesos, kahit 500 pesos, kahit 1,000 pesos, pwede ka ng literal na mag-invest sa S&P 500. Wag na wag mong mamaliitin ang maliit na simula. Kasi ang isang malaki at nagbubungang puno ng mangga, tandaan mo, nagsimula yan sa isang napakaliit at tilang walang kwentang buto. Okay, step 2. Gamitin ang tamang tulay o broker para ipadala ang pera mo patungong Amerika. Siguro nagtatanong ka, paano naman yan? Wala akong passport ng Amerika. Pupunta pa ba ako sa bangko tas pipila ako ng mahaba? Hindi na kapatid. Wala kang pupuntahang building. Gagawin mo lang to sa mismong cellphone mo na hawak mo ngayon.
Kailangan mo lang mag-download ng International Brokerage App. Dito, pwede tayong gumamit ng mga regulated na application sa Pilipinas na tutulong sa iyo maging investor tulad ng GoTrade o eToro. Note lang po hindi po tayo binayaran ng mga app na to. Edukasyon at reference lang to na pwede mong magamit. Pero bigyan kita ng example. Sa GoTrade app, gawa po yan para madaling maintindihan ng mga Pilipinong gustong matutong mag-invest sa labas. Mabilis lang dyan mag-open ng account. Kailangan mo lang ng valid ID mo. Passport man yan, UMID o driver's license. Ida-download mo lang yung app sa Google Play o App Store, magsa-sign up at magre-register ka. Then i-verify mo lang yung sarili mo by taking a picture of your ID and yourself. Pag verified ka na, pwede ka nang mag-cash in at isend yung 500 or 1,000 pesos mo gamit lang ang GCash mo. Pwede din Maya, BPI, Union Bank o BDO. Napaka-convenient at napaka-basic. At alam mo ba anong pinakamaganda dito? Kapag nag-deposit ka ng Philippine peso mo galing GCash papunta sa app na yun, automatic, walang kahirap-hirap, i-convert nila ang pesos mo sa dolyar para pwede na siyang ipang-invest sa Amerika. Pag may dolyar na ang account mo, pumunta ka lang sa search box. Itatype mo ba S&P 500? Hindi. Itatype mo ang ticker symbol o let's say ang palayaw nito. Itype mo VOO as in V-O-O o kaya SPY. Sila yung S&P 500. Pindutin mo lang yung button na buy. Ilagay mo kung magkano ang gusto mong ihulog, kahit $5 o nasa 300 plus pesos. At boom! Certified part owner ka na ng 500 na pinakamalalaking kumpanya sa Amerika. Nakikihati ka na ngayon sa tubo at kita ng Apple at Google. Ganun lang siya kadali. Parang bumili ka lang ng damit online. Step 3. Gawin ang pinaka-importanting sikreto, ang tinatawag na dollar cost averaging. Makinig kang mabuti dito dahil dito nababago ang buhay. Ikukwento ko sa iyo si Juan. Si Juan ay isang simpleng construction worker sa probinsya. Kinsinas ang sweldo. Madalas inuutang pa ang pang-ulam bago ang sahod. Sakto lang talaga. Pero may pangarap si Juan na mapatapos ng maayos ang mga anak niya at hindi niya gustong tumandang kawawa na isusumbat sa anak na sila yung retirement fund niya. Isang araw, nalaman ni Juan itong sikreto ng S&P 500. Alam niya sa sarili niyang wala siyang isahang milyong itatapon doon. Kaya anong ginawa niya? Kada sahod niya tuwing ika-15 at katapusan ng buwan, hindi siya kailanman pumapalya na mag-ipit at ilagay ang 500 pesos direct sa GoTrade account niya at bilhin yung S&P 500. Kapag may extra o Christmas bonus, gagawin niyang 1,000 o 2,000. Napaka-consistent niya itong ginawa, kapatid. Ulan o araw man, nagkagyera man sa ibang bansa o Pasko man, tuloy siya. Ang ginawa ni Juan, ang formal na tawag dyan sa Wall Street ay dollar cost averaging o DCA. Ang ibig sabihin lang nito sa lingwahe nating mga Pinoy, hindi mo napapakaisipin kung mataas ba ang presyo ng stocks ng Amerika ngayon o mababa o baka bumagsak dahil may masamang balita. Consistent mo lang ihulog yung kakayanin ng bulsa mo, linggo-linggo o buwan-buwan. Bakit ito ang pinaka-powerful na sikreto? Kasi kapatid, tinatanggal ng DCA ang pinakamalaking kalaban mo, ang emosyon sa pera. Kapag may global crisis at bumabagsak ang market, ibig sabihin nun naka-sale o bagsak presyo ang lahat ng napag-investan mo. Mas maraming piraso at mas malaking shares ang mabibili ng 500 pesos mo. Kapag naman tuloy-tuloy na tumataas ang market dahil umuunlad ang mundo, ibig sabihin nun, kumikita at nagiging kulay berde yung mga luma mong shares na binili mo ng mura. Win-win situation, di ba? Wag na wag mong subukang hulaan ang galaw ng market. Kung bukas tataas yan o bababa, hindi ka manghuhula at wala kang magic ball. Consistency is the key. Gawin mo lang ito buwan-buwan, taon-taon, for 10, 15, or 20 years. Magugulat ka na lang paggising mo balang araw, yung barya-baryang 500 o 1,000 na hinuhulog mo dati ngayon ay nag-compound na ng napakalaki at milyon-milyon na. Ito
Ito ang kapangyarihan ng compound interest na tinawag ni Albert Einstein na eighth wonder of the world mismo. Habang natutulog ka, ang pera mo lumilikha ng panibagong pera. Step 4. Iwasan ang panic selling. Ito ang laging nangyayari sa mga beginner na nagpadala sa hype at takot lang pala. Papasok sila, magdedeposito, at pag nangyari ang konting paggalaw, biglang kabado na dahil pumula ang account. Kapatid, fear, takot. Ang emosyong yan ang uubos sa yaman mo. Biglang mong iisipin, paano kung mawala to lahat? Paano pag nagkagyera ang Amerika at China bukas makalawa? Ito ang laging tatandaan na realidad na dapat mong maintindihan. Sa stock market, tataas at bababa ang pera natin sa maikling panahon. Yes, mararanasan mong lumalimang taong lugi ka kung titingnan mo sa app ngayon. Pero balikan natin ang mahabang kasaysayan na hindi nagsisinungaling. Sa nakalipas na mahigit 90 years ng S&P 500, tinamaan na ito ng malagim na World War II. Binagyo na ito ng napakatinding 2008 financial crisis at dinaanan pa ng huling 2020 global pandemic. Bumagsak ang market sa mga ito. Pero anong nangyari every single time pagkatapos nun? Bumangon, bumabawi lagi at umaakyat lampas pa sa dating pinakamataas na record. Walang mintis. Bakit? Dahil pilit na isasalba at isusulong ng Amerika ang kapitalismo para kumita ang kanilang mga top companies. At habang kumikita sila, nadadamay ka paakyat. Ang annual return rate o tubo nito, minsan bagsak, minsan super taas. Pero kapag kinuha mo average niya in long term, tumatakbo sa 8% hanggang 10% interest compounded kada taon. Saan ka makakakita niyan sa kahit saang bangko dito sa atin? Kapag inopen mo ang app sa phone mo at nakita mong minus 20% o pumula ka at bumaba ang halaga mo dahil may balita ng recessions, anong gagawin mo? Yung mga Pinoy na walang edukasyon tungkol dito at di handa, natatakot. Kaya magwi-withdraw sila habang palugi ang pera nila. Panic selling ang tawag doon. At doon lang sa sandaling klinik nila yung sell o pinalabas ang pera, doon lang magkakatotoo yung tuluyan ng nalusaw at totohanang pagkalugi nila. Pero ikaw na nanonood at inaaral ang videong ito, ikaw na matalinong tao. Anong reaksyon mo dapat pag pumula at bumagsak ang presyo ng stocks? Wow! Sale! Yan ang sasabihin mo. Mas maraming mabibili yung 1,000 pesos ko dahil binarat at discounted yung top 500 US companies the whole world. Salamat po! Ang sarap, di ba? Kaya warning, kung yung 5,000 pesos mo na plano mong i-invest ay ibabayad mo pambayad sa kuryente o utang mong hinihingi next month, huwag mong ilagay sa stocks. Ang S&P 500 ay long-term na laro. Inihahanda nito ang pera mo pag matanda ka na at wala ka ng lakas magbuhat ng mabigat. Isa itong pondong ginagawa mo para sa tuition fee ng baby mong nagsisimula palang magsalita ngayon. Hindi ito isang magic trick na magpapakain sa'yo at magpapayaman sa'yo sa susunod na araw. Ang S&P 500 ay hindi kailanman naging get rich quick. Isa itong estratehiya na get rich slowly but surely. At ang step 5, makinig kayong mabuti dahil napaka-importante nito. Time in the market is always better than timing the market. Alin ang sa palagay mong mas maganda ang naging resulta? Yung isang simpleng nanay o ama na 30 years old na pasimpleng naguhulog lang kahit 1,000 pesos lang kada buwan pero tuloy-tuloy mula dati pa? O yung isang ma-pride na tao, 50 years old na, napakadaming pangarap noon tapos may pera naman sana kasi malaki ang naipon pero late na pumasok. Naguhulog ng 10,000 pesos na ngayon kada buwan pero iigsi na ang taon na matitira kasi pa-retire na siya. Sa maniwala ka't sa hindi, yung 1,000 pesos ng mas bata mong nilagay, yan ang lalamang. Kasi mas nag-grow na at lalong nagpatong-patong ang interest dahil nagsimula siya ng mas maaga. Ang oras, kapatid, hindi pala halaga lang ng pera, kundi ang oras ay ang pinakamatalik na kaibigan at sekreto mo sa pag-i-invest.
Kaya kung isa kang nanay o tatay o isang tao na naiisip ngayon habang nanonood na, ay naku, 45 na ako eh. Sayang kung alam ko lang to noon pa, too late na. Hindi po, hindi totoo yun. Kasi mas magiging huli na lahat oras na sumapit ka na ng 55 at magsisisi ka ulit na sana ini-start mo nung nakapanood ka nung 45 ka. At mas huli kung tuluyang hindi mo sisimulan at uulit ka sa paggawa ng parehas na mali buong buhay mo kapag tumatanggap ka na ng sweldo. May magandang kasabihang laging tutulak sa atin. The very best time to plant a tree was exactly 20 years ago. But the second best time is today. Ngayon mismo. Walang iba. Makikita mo kung gaano kadali ang mga ipinaliwanag ko. Hindi mo kailangan maging financial analyst, hindi mo kailangan ng math degree para lang umasenso. Basic, consistent. Habang lumilipas ang tagal ng taon at naguhulog ka ng kayang barya lang talaga. Pero, the problem, bakit nga ba takot at nadadaan pa rin tayo sa maling landas? Kasi sanay tayong lokohin. Sanay na ang mga kababayan natin na may sumingit na pang-scam sa buhay nila na nagpakita ng peking kotse, peking buhay at instant yaman. Lagi ko nang ipinapaalala na kahit ano at sino ka pa, magtataho, security guard, naglalako, magbabakalbote man o nasa tuktok ng building o sa abroad man po ngayon. Pag nilagay mong sa isip mo ang investment, hindi magtatagal. Pwede kang maging isang milyonaryo. Kaya mo to. Naniniwala ako na pwede at ang first generation millionaire out of your family line will start right after mapanood mo ang videong ito. Oras na para simulan mo. Ngayon, gusto kong pakinggan naman ang boses nyo. Anong bahagi po sa diniscuss natin na 5 sikreto sa investment ngayon ang mas lalong nagpapamulat at sasabihin mong malaking epekto sa'yo? Gusto kitang i-challenge at patunayan ang sarili mo. Kaya please, mag-comment ka sa ibaba kung sisimulan mong idisiplina ang sarili mo ngayon at palalaguin ang iyong pera para sa iyong kinabukasan. Siyempre, dahil gusto kong kasama kita habang natututo kang mag-invest, kung napamulat ka sa simpleng step and facts sa videong ito, please do not forget, click the subscribe button at hit the bell icon para updated ka sa mga upload natin every week. Maraming salamat sa pagsama mo hanggang sa dulo ng ating video. Next time ulit, at ito po ang Tips for Pinoy na nagsasabing, aasenso tayong lahat.